Mami Onyx, masaya kaming naghapunan sa gabing iyon. Naging panatag ang loob ko at kampante sa mga taong nakapalibot sa akin kahit malayo ako sa aking ina at sa aking nobya Mami Onyx na naiwan sa probinsya. Mabilis lumipas ang panahon Mami Onyx. Hindi ko namalayan na nakatatlong buwan na pala ako sa kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang clerk, Mami Onyx. At natapos ko ring bayaran ang pagkakautang ng aking ama. Sa bangko na siyang ikinokolateral nito ang bahay at lupa na siyang tinitirhan ng aking ina ngayon. Kaya buti na lang nauwi ako ng maaga galing sa trabaho. At nang makapagpahinga ako ng maaga. Wala akong trabaho bukas dahil Sunday. Day off ko. Kaya okay lang kung mamaya-maya muna ako matutulog. Magbabasa muna ako ng libro. Joel? Gising ka pa ba? Joel? Vinosa, pasok lang. Hindi yan nakalak. Oh, Joel? Naistumpo ba kita? Vinosa, hindi. Nagbabasa lang ako ng libro. Nagpapaantok. Bakit? May ipag-uutos ka? No. Wala akong kailangan sa iyo. Pero gusto ko lang ipaabot sa iyo na kaninang pagdating ko dito sa bahay, tumawag yung girlfriend mo na si Shaira. Ang sabi niya sa akin na gusto ko niya makausap. So, ang sabi ko sa kanya, nasa work ka pa. So, ang sabi niya sa akin, pwede ka ba niyang tawagan sa office? Ang sabi ko, hindi pwede. So, ang sinabi ko na lang sa kanya, pagdating mo, sasabihin ko sa iyo na patawagin ka niya. So, tawagan mo si Shaira dahil I believe na naghihintay siya sa iyong tawag. So, go, tawagan mo na. Ganun ba? Sige, tatawagan ko siya. Salamat Vinosa ha. Tatawagan ko siya ngayon din. Okay, go Joel. But remember, Oh yes, only 5 minutes. Don't worry, hindi ko yun nakakalimutan Vinosa. Thank you talaga. Sige, tawagan ko na si Shaira. Sige, go, tawagan mo na. Hello? Hello? Joel? Ikaw ba to? Babe, ako nga. Kumusta ka na? Tumawag ka daw kanina. Sinabi lang sa akin ngayon ni Vinosa dahil kararating ko lang galing sa trabaho. Pasensya ka na babe. Hindi ako masyadong laging nakatawag sa iyo. Alam mo naman na limitado yung tawag ko dito at saka pagod din ako sa trabaho ko. Kumusta ka na? Ha? Babe, di ba sabi mo na pag natapos mo na yung bayaran mo, yung pagkakautang ng ama mo sa bangko, uuwi ka na? Kailan ka ba talaga uuwi? Meron pa naman akong sorpresa sa'yo. Uwi ka na. Babe,
Oo, nakabayad na ako sa bangko. Wala na kaming utang sa bangko, babe. Bala ko sana, babe, na paabutin ko ng 1 taon. 3 buwan pa lang ako dito. Pero nakakahiya naman na bigla-bigla akong mag-quit sa trabaho. Pero huwag ka mag-alala, babe. Mag-iipon lang ako. Pagkatapos ko mag-ipon, uuwi agad ako. Okay lang ba sa'yo, babe? Sige, ikaw bahala. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magawa. Sige, hihintayin kita. Sige. Babe naman, huwag kang malungkot. Mahal na mahal kita. At yung sinabi ko na abot ng 1 taon para makapag-ipon ako para mapagpakasal tayo. Gusto na kitang pakasalan, babe. Mag-ipon lang ako ng konti. Ano nga pala yung sorpresa na sasabihin mo sa akin? Ano yun? Ha? Talaga? Pakasalan mo ako? Thank you, babe. Hihintayin kita. Babe, mahal na mahal kita. Maraming salamat, babe, ha? Sige, hihintayin kita. I love you. I love you, babe. I love you too, babe. At salamat na intindihan mo. Sige, babe. Sa susunod naman, ha? Tatatawag ako sa iyo ulit. Kasi malapit na mag 5 minutes yung pag-uusap natin. Sige. Bye-bye na. I love you. Ingat ka dyan, ha? Hintayin mo ako. Love you. I love you too, babe. Sige. Bye-bye. Bye. Is everything okay, Joel? May problema ba? Parang ang lalim ng paghinga mo, ah. Okay lang ba kayo ni Shaira? Okay lang naman. Gusto na niya akong umuwi. Pero sabi ko sa kanya, paabutin ko ng 1 taon, makapag-ipon man lang ako ng kahit konti. Bala ko na kasing pakasalan siya. Kaya, gusto ko kahit konting pera man lang, magasto ko na magpakasal sa kanya. Miss na miss ko na talaga siya. Kaya gusto rin niya akong pauwiin na dahil meron daw siyang sorpresa sa akin. Di ko alam kung ano yung sorpresa na yun. Ayaw din naman niya sabihin. Well, kung ako sa'yo, umuwi ka. Mamili ka. Si Shaira o yung trabaho mo. Yung kita mo dito sa pinagtatrabahuan mo ngayong kumpanya kung saan tayo nagtatrabaho, pwede mo yung kitain doon sa probinsya kung saan naroon si Shaira. Alam mo, kapag ang babae ay gusto ka nang pauwiin, it means gusto ka niyang pauwiin. Gusto ka niyang makasama na sa hirap at ginhawa. Hindi siya naghahanap ng maraming pera o maraming okasyon o kasal. Ang babae, simple lang yan. Bigyan mo siya ng atensyon, pagmamahal, konting lambing, pag-unawa. Kahit walang grandeng kasal, ang malaga sa kanya, dahil nakikita ko, dapat siyang magmahal. Mahal ka ni Shaira. Kaya I guess hindi siya naghahanap ng ingranding kasal. So,
pag gusto mong pag-ipunan, kayang-kaya mo yung pag-ipunan kahit nasa probinsya ka. Kasama si Shaira. Mark my word. Or else pagsisihan mo. Ganun ba yun? Ganun yun. Sige. Tama ka, Venosa. May experience na ako dito. Kaya ko tong i-apply kahit nasa probinsya ako, di ba? Makasama ko pa yung mama ko at saka si Shaira. Tama. Sa Lunes, mag-send agad ako ng resignation letter para pag ma-aprobahan ito, uuwi agad ako sa probinsya. Yun din naman ang pinangako ko kay Shaira. Matapos ko lang bayaran yung pagkakautang ng aking ama sa bangko, uuwi agad ako. Kaya, tama. Kailangan ko yung tuparin. Salamat sa payo mo, Venosa. Naliwanagan ako. So, okay. Papush, pasok na ako sa kwarto ko. Para makapagpahinga na rin ako. Dahil sobrang pagod ako today. Sige na, ikaw din. Magpahinga ka na rin. Sige. Nakapasok na si Venosa sa kwarto niya. Ako din. Pasok na rin ako sa kwarto ko. Joel, anong ibig sabihin ng paper na ito? Magre-resign ka ba? Ha? Ma'am Cherry?